Sa oras ng panganib, kaligtasan ang katumbas ng bawat segundo. Sa kagipitan, alertong kilos at pag-iisip ang siyang kasagutan. Kamusta mga igan, ako naman Arnold Clavio. At ito ang emergency. Ngayong gabi sa emergency. Kung uupo siya, matutumba rin kasi yung galaw ng katawan niya, hindi niya makontrol. Mga taong hindi tumitigil sa paggalaw. Kumikirot, parang sinutusok ng kalayon. Ang paghihirap ng lalaking maraming bukol sa katawan. At ang madugong hostage taking sa Lubao, Pampanga. Ang lahat ng yan ngayong gabi sa emergency. Sugod, huwag kang susuko. Lusob, hapulin bawat segundo. Buhay ililigtas na tunay. Kung sama-sama tayo, kung magkakaisa. Emergency, action na! Rinig sa bawat sulok ng bahay ang mga ungol ni Rico. Bawat pag-ungol, tila pahiwatig ng kanyang paghihirap. Baigi 10 taon na kasi siyang bihag ng isang bihirang sakit. Ang buong katawan ni Rico, mula leeg hanggang paa, namimilipit at naninigas. Walang tigil ang kanyang paggalaw. Kaya kahit sa paghiga, tila wala siyang pahinga. Narito na sinabi mo? Kwento ng kanyang ina, hindi pa ganito kalala ang sitwasyon ni Rico noong simula. May mannerism siya na nagpapapungay ng mata. Habang tumatagal, yung parang gumaganon siya. Hinihila yung ito niya. Nagsimula sa sakit ni Rico sa irregular na paggalaw ng kanyang mga mata. Kumalat ito sa kanyang ilong at braso hanggang sa mamilipit na ang kanyang buong katawan. Kaya ang noong malakas at masayahing Rico, ngayon, mahigit 5 taon nang nakaratay sa higaan. Diyan lang siya, nakahiga. Pagdating ng oras, sisigaw siya, iinom ng gamot. Ang dila ni Rico, walang tigil ring gumagalaw. Kaya mga ungol na ang pumalit sa nooy maayos niyang pananalita. Ngayon, kailangan may telang palaging nakaipit sa kanyang bibig. Yung tela, linalagay niya sa bunganga niya para doon mag-absorb ang laway. Kasi naglalaway siya. Napaiyak ang kanyang ina nang ikwento niya ang buhay ni Rico. May asawa at mga anak raw kasi si Rico noon. Pero nang lumala ang kanyang sakit, iniwan siya ng mga ito. Nagpakuha na lang siya. Gusto niya dito. Tapos hindi na bumalik. 7 taon na siyang nasa alaga ng kanyang mga magulang. Mula sa pagkain, hanggang sa pagligo. Tila isa siyang batang kailangan pang buhatin dahil hindi na siya makatayo mag-isa. Maging ang simpleng pag-inom ng tubig, pagsubok sa kanya. Dahil di na rin niya makontrol ang paggalaw ng kanyang ulo. Kung uupo siya, matutumba rin kasi yung galaw ng katawan niya. Hindi niya hindi niya ma-control. Tangi sa pagtulog lang humihinto ang paggalaw ni Rico. Dito lang siya nakararanas ng pahinga. Nang ipasuri si Rico ng kanyang ina sa espesyalista, nalaman nilang may dystonia siya. Isa itong uri ng movement disorder. Sa dystonia, tuloy-tuloy na nagko-contract yung muscle, na nagko-cause siya ng twisting of the muscle, or pwede rin namang mag-tremors. Sa dystonia, nagkakaproblema sa basal ganglia, ang parte ng utak na kumokontrol sa paggalaw ng katawan. Pwedeng masira ang basal ganglia
dahil sa stroke o tumor. Pag sinabi mong primary dystonia, hindi nila alam kung anong cause nun. Pwedeng genetics, pwedeng sa environment. Tapos yung second kind, when you say secondary dystonia, yun yung may causes. Pwedeng trauma, pwedeng chemicals. Kahit sino, pwede raw magkaroon ng sakit na ito. Hanggang ngayon, wala pa ring partikular na lunas sa dystonia, kundi mga gamot lang na maaaring ibsan ng walang tigil na paggalaw. Ang meron lang is mga gamot na nag-minimize ng symptoms. But they're not really as effective. Si Rico tinutulukan ng botulinum toxin o Botox para marelax ang katawan at mapigilan ang labis sa paggalaw. Mahigit 30,000 piso ito at inuulit daw kada 3 buwan. Pero ang huling Botox injection ni Rico noong Disyembre pa. Halos 5 buwan na ang nakararaan. 200 piso lang kasi kada araw ang kinikita nila sa kanilang tindahan. So, kaya ang ginawa ko, hanggang 7 buwan, so, yun. Pag malapit na, tatawagan ka ng mga anak ko. So, malapit na ang injection ni Rico. So, nagbibigay-bigay sila. Bukod kay Rico, kabilang sa 1% ito ang magkapatid na Marivic at Cedric. Pareho silang may early stages ng dystonia. Namana daw nila ito sa kanilang ama. There is a 50% chance for the children to get dystonia if one of the parents have dystonia. So, siyempre, malungkot talaga. Sabi mo, parang isang pamilya kami po, gano'n siguro, namalaman na siguro namin sa pamilya namin. Para kay Marivic, noong Abril niya napansin ang biglang pagsakit ng kanyang kaliwang tenga at leeg. Dito na nagsimula ang kanyang dystonia. Nanunuyo yung mga balat ko sa sobrang payat, ganyan. Ayoko yung nanunuyo, ganyan, na ano ako. Gusto ko medyo malusog. Simula noon, malaki na ang naging singil sa kanya ng sakit. Nawalan siya ng trabaho dahil sa kanyang kondisyon. Nangayayat rin si Marivic. Halos 40 pounds ang nawala sa kanya. Kwento niya dahil wala siyang kinikita, wala siyang panusto sa gamot. Kaya't vitamins na lang ang iniinom niya para hindi siya tuluyang mangayayat. Pero sa kabila ng kanyang kondisyon, tinatatagan na lang niya ang kanyang loob para sa kanyang mga anak. Kailangan kong labanan tong sakit ko na dystonia kasi wala mangyayari sa anak ko kung magkakasakit ako. Ang kapatid naman niyang si Cedric, sa mukha naman lumabas ang senyalis ng dystonia. Hindi mapigilan ni Cedric ang paggalaw ng kanyang mga mata, leeg at tila. Dahil sa di makontrol na paggalaw ng kanyang dila, hirap na ngayong kumain si Cedric. Isa pagka kumakain ako, yung kanin, napupunta doon sa ilong ko eh. Pag umubo ako, lumalabas, tumatalsik ito, minsan sa ilong ko lumalabas yung kanin. Bukod sa masakit ang kanyang kondisyon, sanhi rin ito ng kahihiyan para kay Cedric. Lalabas ka, nakakita ka ng mga tao, minsan nasakay ka sa jeep. Nakatingin sa'yo, hindi ko naman pigilan ko. Pag pinipigilan ko, parang lalo yata sumasakit kasi parang hinihigit yung mga ugat-ugat ko, hindi ko maintindihan. Ayon sa mga pag-aaral, walang katiyakan ng sakit na dystonia. Kailangan makita mo lang na nag-evolve yung patient. Kasi actually helpless ka naman to stop it at any stage eh. Antayin mo lang hanggang kailan matapos yung pag-add ng pagdagdag ng contractions. Sa ngayon, patuloy ang pakikipagsapalaran ni Rico sa kanyang bukod tanging sakit. Pero kahit mabigat ang kanyang pinapasang karamdaman, mabuti at nasa tabi niya ang kanyang pamilya. Kahit papaano, mapagaan ang kanyang buhay. Susunod, ang naganap na hostage-taking sa Lubao, Pampanga. At mamaya, ang lalaking tinubuan ng mga bukol sa katawan. Ang mga pangunahing sintomas ng dystonia, pamumulikat ng paa, di makontrol na paggalaw ng leeg, di makontrol na pagpikit ng mata, at hirap magsalita. Nawag itong